Nangangahulugan po, iba-iba ang needs, no? Per area kasi nga gagaya po ninyo, dapat sa inyo high-rise na o building na po ito, sa ibang mga lalawigan po, depende no kung saan yung lokasyon. Ang mga disenyo nito, ang pagmumulan po ay DepEd pa rin, depende sa lugar na pagtatayuan o kayo mismo po ang maggagawa ng inyong sariling disenyo po, Mayor? DepEd po ang yung pinaka standard design po niya. Okay. Now, kung 1 story, 2 story, 4 stories, doon na lang ho magkakaiba ho yan. Okay. Again, depending on the need of the LGU. Some LGUs, halimbawa sa probinsya, mas may lupa po sila. They can build horizontally. Okay. In instances such as San Juan, vertically naman po kami. Sige, okay. Also Manong Ted, gusto ko lang pong emphasize sa inyo, meron pa ring pondo si DPWH to construct on their own. Ang punto lang po rito, just compute, let's do some mathematics. There are more than 1,600 municipalities in the Philippines, 149 cities. Kung sabay-sabay ho ang mga LGUs na magtatayo ng mga classrooms versus kung ang DPWH lang mag-isa ang nagtatayo ng classrooms, mas marami talaga tayong magagawa at mahabol po natin yung shortage, Manong Ted. Opo. Kumbaga, napakaganda nga pong pamamaraan, very practical to involve the LGUs. Mayor, yung pong sino ang magdedesisyon kung itong LGU na ito tatanggap ng ganito kalaki, itong LGU na ito ganito kaliit? Ang DepEd po, sila ang mag-evaluate po ng lahat ng mga letters of intent. So kahapon natanong din nga ho yan, Manong Ted, nagkaroon kasi tayo ng forum sa San Juan kahapon. So all of these submissions, dadalhin po yan sa DepEd, i-evaluate po ng kanilang EXICOM. In fact, Secretary Angara has already instructed to form many EXICOMs kasi ang dami ho nating LGUs all over the country. So isa-isa na hong nagsasubmit at evaluate po yan. At hindi naman ho ito one-time undertaking, Manong Ted. So merong mga first batch, second batch, third batch. Kung meron ho mga nauna na upon evaluation ay qualified na, then that's the process starts. Pipirma lang po ng Memorandum of Agreement ang DepEd at ang LGUs sa kanya-kanyang mga tungkulin nila sa kasunduang ito just to ensure the smooth implementation of this program. Okay. So meron na ba kayong at least figure na pinag-usapan dito, yung basic? Kasi ngayon ang DPWH nasa mga halos 3 milyon na ang per classroom, stand-alone. Opo. Sa inyo ho ba meron na kayo pinag-usapan kahapon nila Secretary Angara kung magkano po ang ang halaga ng isang classroom? Opo, yung amount na naalala ko is kalahati ho ng DPWH amount na pinanggit po ninyo. Okay. More or less within that range, half of it. So again, yung amount po na ito, meron siyang certain parameters. Within the Memorandum of Agreement, isa ho yan sa mga nakasad dyan. Kailangan within this amount, within these standards. Okay, and sige. if ever the LGUs will not be able to follow the standards, tungkulin nilang i-rectify yan para siguraduhin maging within standards. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!